Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Magtanggol Po, isang manggagamot na may 35 taong karanasan at ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, 6 na uri ng prutas na nakakatulong upang mapabuti ang kalusugan ng bato, mapababa ang creatinine at mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Mga giliw kong kababayan, naranasan niyo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pangangailangang umihi at pagkatapos ay nagtaka kung bakit kahit hindi naman sumasakit o nilalagnat ang inyong mga bato, 2 o 3 beses pa ring napuputol ang inyong tulog? Ito ba ay isang normal na bahagi ng pagtanda o isang banayad na babala mula sa pinakamahalagang sistema ng pagsasala sa ating katawan? Marami na akong narinig na mga kababayan natin na may edad 60 pataas mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas na iisa ang kwento. Putol-putol na tulog sa gabi dahil sa paulit-ulit na pag-ihi. Sa umaga, mabigat ang ulo, mapait ang panlasa at ang katawan ay pagod na pagod. Ang ilan ay nagpatingin na sa doktor. Sinabi ng doktor na bahagyang tumaas ang creatinine, ngunit hindi pa naman daw mapanganib. Isang payo na tila simple, ngunit naging simula ng isang walang katapusang pag-aalala. Nagsimula na kayong magbawas ng kung ano-ano, binawasan ang karne, isda, iniiwasan ang maaalat at matatamis. Maging ang mga prutas ay kinatatakutan na dahil sa taglay nitong tamis at potassium sa pag-aakalang mas mapapagod lang ang mga bato. Ngunit ang kabalintunaan, habang mas nag-iingat, mas lalong nanghihina ang katawan. Habang mas natatakot, mas lalong nagiging mababaw ang tulog. Nananatili ang bula sa ihi at gabi-gabi pa rin kailangang bumangon. Mas mabilis ang tibok ng puso, mas mabigat ang pakiramdam. Hindi ninyo alam kung saan kayo nagkakamali, ngunit habang iniingatan ang bato, tila mas humihina ang katawan. Naniniwala ako na ito ay isang tunay na pasanin na tahimik na dinadala ng marami sa inyo. At ang pinaka-ikinababahala ko ay hindi ang mga numero sa resulta ng laboratorio, kundi ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa kapag hindi tumutugon ang katawan sa inyong mga pagsisikap. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan ko ang isang mahalagang prinsipyo. Ang mahinang bato ay hindi laging dahil sa labis, kundi madalas dahil sa kakulangan ng mga micronutrients na nagpoprotekta dito at kakulangan ng enerhiya sa mahabang panahon. Ang bato ay parang isang tahimik na manggagawa. Kung patuloy itong pagtatrabahuhin sa isang estado na kulang sa nutrisyong sumusuporta, kulang sa anti-inflammatory na sangkap at kulang sa mahinahong kapaligiran sa umaga, mas madali itong mag-aalarma sa gabi upang balansehin ang sarili. Dahil dito, nadadamay ang pantog at ang inyong pagtulog sa isang nakakapagod na siklo. Ang magandang balita ay kahit nasa katanghalian o katandaan na tayo, may kakayahan pa rin ang ating katawan na ayusin at pagalingin ang sarili kung aalagaan ng tama, tuloy-tuloy at may delikadesa. At minsan, ang susi ay matatagpuan sa mga prutas na napakapamilyar sa buhay Pilipino. Madaling bilhin, madaling gamitin, ngunit bibihira ang nakakaisip na gamitin para sa pangangalaga sa bato at sa mahimbing na pagtulog. Sa araw na ito, ibabahagi ko ang 6 na uri ng prutas. Hindi kailangang kainin lahat ng sabay-sabay. Sapat na ang isa na pinakaangkop sa inyo, kinakain sa tamang oras at sa tamang dami na sinusukat sa gramo. Ugaliing bawasan ang asin sa hapunan upang hindi mapilitan ang mga bato na magsala ng tubig at electrolytes sa oras na kailangan nitong magpahinga ng malalim. Lalo na ang ika-6 na prutas sa listahan ay may isang napakagandang epekto na ibinahagi sa akin ng maraming nakatatanda. Nakakatulong ito para sa mas mahimbing na tulog, binabawasan ang mga paggising dahil sa pantog, at sinusuportahan ang bato na magkaroon ng oras para sa natural na paghilom ayon sa sarili nitong biological rhythm. Sana ay panoorin ninyo ito hanggang sa dulo, hindi para makakuha ng napakaraming impormasyon, kundi para makahanap ng isang tamang pagpipilian para sa inyong sariling katawan. Dahil bawat bato ay may sariling kuwento, ngunit lahat ay nangangailangan ng iisang uri ng pangangalaga. Banayad, nasa tiyempo, may tamang kalidad, at nasa tamang oras. Kung ito ang unang beses ninyo sa aking channel, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notification bell. Bawat linggo, tayo ay muling magkikita upang magbahagi ng mga simple at praktikal na paraan ng pamumuhay at nutrisyon
para sa mas malusog na bato, mas mahimbing na tulog, at mas payapang isipan. At ngayon, simulan na natin sa unang prutas. Isang maliit na prutas ngunit may kakayahang protektahan ang mga daluyan ng dugo sa bato, isang bagay na tahimik na kinukulang sa maraming nakatatanda ng hindi nila namamalayan. Unang bahagi. 6 na prutas na nagpapababa ng creatinine at nagpapatigil sa pag-ihi sa gabi. Unang prutas, blueberries, tagapagtanggol ng mga daluyan ng dugo sa bato. Mga kababayan, kung ituturing natin ang bato bilang isang sopistikadong pabrika ng pagsasala ng dugo, ang maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa glomerulus ang nagsisilbing mga tubo ng enerhiya. Sa edad na 60 pataas, ang mga tubong ito ay hindi na kasing kinis tulad noong kabataan. Ang pader ng mga ugat ay madaling tumigas, tumataas ang tago at mabagal na pamamaga at bumabagal ang sirkulasyon na nagiging sanhi upang ang mga nephron, ang unit ng pagsasala ng bato, ay magtrabaho ng mas mabigat. Gusto kong bigyang diin ang isang bagay na madalas nakakaligtaan. Ang paghina ng bato ay hindi lamang dahil sa pagtanda, kundi dahil sa pagkasira muna ng maliliit na sirkulasyon ng dugo patungo rito. Sa puntong ito, ang blueberries ay isang maaasahang tulong. Ang anthocyanin sa blueberries, na kabilang sa grupo ng flavonoids, ay mga molekula na may kakayahang protektahan ang panloob na lining ng mga daluyan ng dugo na parang naglalagay ng isang anti-rust na patong sa mga marurupok na ugat. Pagpasok sa katawan, hindi lang nito nililinis ang mga free radicals na sanhi ng oxidative stress, kundi pinapagana rin nito ang NRF2 pathway na tumutulong sa bato na gumawa ng sarili nitong panloob na antioxidants tulad ng glutathione at superoxide dismutase. Ang prosesong ito ay tahimik, ngunit may pangmatagalang epekto. Binabawasan ang pinsala sa loob ng ugat at ginagawang mas maayos ang daloy ng dugo patungo sa bato. Dahil dito, ang creatinine sa dugo ay dahan-dahang hindi tumataas, isang bagay na laging kinakatakutan ng mga may mahinang bato. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyenteng nakatatanda na ang panlalamig ng likod, pagbigat ng binti sa hapon, at pagkapagod sa bandang huli ng araw ay hindi lamang dahil sa edad, kundi senyales na bumabagal ang daloy ng dugo sa bato. Kapag bumuti ang maliliit na sirkulasyon, ang katawan ay hindi na nakakaramdam na parang naglalakad sa hamog. Sa halip, ito ay nagiging alerto, magaan, at may matatag na enerhiya. Dahil dito, mas humihimbing din ang tulog dahil ang bato at ang sistema ng nerbiyos ay hindi naiirita ng matagalang pamamaga sa katawan. Sa aking 35 taon ng klinikal na obserbasyon sa mga Pilipinong nasa katanghalian at katandaan, napagtanto ko na isa sa mga dahilan kung bakit madalas umihi sa gabi ang mga may mahinang bato ay hindi palaging dahil sa pagliit ng pantog, kundi dahil sa reaksyon ng nerbiyos. Ang mga daluyan ng dugo ay naiirita dahil sa mahinang sirkulasyon at pamamaga. Ang blueberries ay tumutulong na ayusin ang reaksyong iyon na nagiging sanhi upang ang pantog ay hindi maging iritable. Ang pagnanais na umihi sa gabi ay humihinahon. Ito ay isang uri ng pagpapabuti na angkop sa pisyolohiya ng pagtanda. Mabagal, hindi pilit, ngunit pangmatagalan. May isang pasyente akong sinubaybayan, si Mang Jose, 18 taong gulang, mula sa Batangas. Dati, gabi-gabi siyang gumigising ng 2 beses. Sa umaga, pagod na pagod ang katawan at ang mga binti niya ay parang may pabigat. Hindi siya gumagamit ng pampatulog, ngunit naging matiyaga siya sa pagkain ng isang maliit na dakot ng blueberries. Pagkatapos ng tanghalian, nagbawas ng asin sa hapunan, uminom ng maligamgam na tubig sa buong araw, at nagsanay ng mabagal na paghinga sa hapon. Pagkatapos ng 4 na linggo, sinabi niya sa akin, "Dok, gumigising pa rin ako, pero isang beses na lang. Mas mahimbing na ang tulog ko at hindi na ako gaanong pagod sa umaga." Ang sinabing iyon ay nagpaalala sa akin sa pilosopiya ng kalusugan ng ating mga ninuno. Ang katawan ay lumalakas kapag sinusuportahan sa tamang ritmo, hindi kapag pinipilit na tumakbo ng mabilis. Ngunit mga kababayan, gaano man kabuti ang prutas, kailangan may tamang hangganan. Para sa mga may mahinang bato, ang dosis na lagi kong inirekomenda ay 10 hanggang 15 piraso bawat kain, mga 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Hindi sa nagdadamot tayo,
kundi dahil kailangan ng bato ang katatagan kaysa sa kasobrahan. Ang natural na asukal, kapag sobra, ay magiging sanhi upang ang bato at ang sistema ng metabolismo ay mag-adjust ng husto na maaaring magpataas ng reaksyon ng pantog at maging sanhi ng pag-ihi sa gabi. Ang pinakamainam na oras para kumain ng blueberries ay mula tanghali hanggang maagang hapon, kapag ang sistema ng panunaw ay pinaka-epesyente at ang ritmo ng pagsasala ng bato ay matatag. Iwasan ang pagkain nito sa gabi dahil maaari nitong gawing mas sensitibo ang pantog. Kung hindi makahanap ng sariwang blueberries, ang frozen na dahan-dahang tinunaw ay isang magandang alternatibo na ginagamit dito sa Pilipinas at napananatili pa rin nito ang anthocyanin. Isang punto pa na gusto kong ibahagi, ang pagkain ng buong prutas ay mas mainam kaysa sa juice. Ang fiber sa buong prutas ay nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa dugo na hindi nagdudulot ng biglaang pagbabago sa presyon ng pagsasala sa bato. Mga kababayan, ang blueberries ay hindi gamot, ngunit ito ay isang tahimik na kaibigan at tagapagtanggol ng bato kapag ginamit sa tamang dami at tamang oras. Ikalawang prutas, mulberries dautam. Nagpapalusog ng dugo at nagbabawas ng pagkapagod. Pagdating sa mulberries, maraming Pilipino ang nakakaalala sa prutas na ito bilang bahagi ng kanilang kabataan sa probinsya. Ngunit sa pananaw ng kalusugan ng mga nasa katanghalian at katandaan, ang mulberries ay hindi lamang isang alaala, kundi isang mapagkukunan ng sustansya na nagpapalusog sa dugo, nagpapalakas ng enerhiya, at nagpapahupa sa tahimik na pagkapagod ng mga bato. Sa mga may edad 60 pataas, ang mahinang bato ay madalas kasabay ng pagbaba sa produksyon ng dugo at sirkulasyon. Hindi man laging lumalabas sa pagsusuri na may malubhang anemia, ngunit ang katawan ay may sariling paraan ng pagsasalita. Bahagyang pagkahilo sa hapon, panlalamig ng likod, pangangalay ng mga kamay at paa, at pagbaba ng sigla kasabay ng paglubog ng araw. Palagi kong sinasabi, kapag malusog ang bato, sapat ang dugo. Kapag sapat ang dugo, mahimbing ang tulog sa gabi. Dahil ang bato at dugo ay hindi mapaghihiwalay, ang mulberries ay naglalaman ng iron, vitamin C, resveratrol at mga polyphenols. Ang iron ay kailangan para sa paggawa ng pulang selula ng dugo. Ang vitamin C ay tumutulong para mas epektibong maabsorb ang iron. Habang ang resveratrol at anthocyanin naman ay nagsisilbing proteksyon, binabawasan ang pamamaga sa loob ng mga ugat at pinapabuti ang daloy ng dugo. Kapag matatag ang daloy ng dugo sa bato, mas maayos din ang proseso ng pagsala ng creatinine. Maraming kamakailang pag-aaral ang nagpapakita na ang mga antioxidant sa mulberries ay nakakatulong na bawasan ang pinsala mula sa oxidative stress na sumusuporta sa bato laban sa mga talamak na pamamaga na karaniwan sa mga nakatatanda. Kapag nabawasan ang pamamaga, ang glomerular membrane ay hindi gaanong naiirita at ang bula sa ihi ay unti-unting nababawasan. Sinubaybayan ko noon ang isang ginang, si Aling Maria, 64 taong gulang, mula sa Maynila. Nagrereklamo siya na tuwing hapon ay pagod na pagod siya at hindi mahimbing ang tulog sa gabi. Inutusan ko siyang kumain ng isang maliit na dakot ng hinog na mulberries. Pagkatapos ng tanghalian, uminom ng maligamgam na tubig sa buong araw, bawasan ang pritong pagkain at magsanay ng mabagal na paghinga. Pagkatapos ng 3 linggo, bumalik siya at sinabi, "Dok, hindi na ako pagod na parang nalobat. Mas alerto na ako sa hapon at isang beses na lang akong gumigising sa gabi." Pakiramdam ko, unti-unti akong nabubuhay muli. Ngunit tandaan po natin, ang mulberries ay mataas sa potassium at natural na asukal, kaya ang katamtamang dami ang susi. Mga isang maliit na dakot lamang, 80,100 gramo ang dapat kainin, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ang mainam na oras ay mula tanghali hanggang maagang hapon. Iwasan ito sa gabi. Kainin ang buong prutas at huwag itong ibabad sa alak dahil ang alkohol ay nagpapabigat sa trabaho ng bato. Ikatlong prutas, itim na ubas nyo. Sumusuporta sa sirkulasyon at mga daluyan ng dugo. Kapag binanggit ang itim na ubas, huwag lang nating isipin ang tamis nito, kundi ang katatagan ng ating mga daluyan ng dugo at ang tahimik na sirkulasyon na nag-aalaga sa bawat unit ng pagsasala ng ating mga bato.
Sa katandaan, ang bato ay hindi nasisira sa iisang dahilan lamang, kundi dahil sa sabay-sabay na panghihina ng maraming bahagi. Ang balat ng itim na ubas ay naglalaman ng resveratrol at anthocyanin. Ang resveratrol ay parang isang tubero ng ugat. Binabawasan nito ang pamamaga at pinipigilan ang pagtigas ng maliliit na daluyan ng dugo. Ang anthocyanin naman ang nagbibigay ng matingkad na kulay nito at nakakabawas ng oxidative stress. Kapag mas malusog ang mga ugat sa bato, mas maayos ang daloy ng dugo at mas banayad ang pagsala ng creatinine, lalo na sa gabi. Marami sa inyo ang nagrereklamo ng panlalamig ng likod, pananakit ng tuhod at paggising sa gabi para umihi. Mula sa pananaw ng pag-aaral sa pagtanda, ito ay senyales na ang sirkulasyon ng dugo sa bato ay humihina. Ang itim na ubas, kapag kinain ng regular at sa tamang dami, ay nakakatulong na painitin ang sirkulasyon na nagbibigay ng pakiramdam ng init sa likod at nagpapahupa sa pagnanais na umihi sa gabi. Naaalala ko si Katoni, 58 taong gulang, mula sa probinsya ng Quezon. Bahagyang mataas ang kanyang creatinine. Gabi-gabi siyang gumigising ng 2 beses at pagod sa umaga. Pinayuhan ko siyang kumain ng 8 hanggang 1 to 12 biraso ng itim na ubas pagkatapos ng tanghalian, nguyain ng mabuti at bawasan ng asin. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik siya at sinabi, "Hindi agad uminit ang bato ko, pero ang likod ko uminit muna." Naging mahimbing ang tulog ko pagkatapos. Unti-unti, nagpapasalamat ang katawan ko. Ang pagkain ng buong ubas ay mas mainam kaysa sa juice. At muli, ang tamang dosis ay susi. 8 hanggang 12 piraso bawat kain 60 pesong at 80 gramo. Huwag kumain nito pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Kung walang sariwa, maaaring gumamit ng pasas na hindi nilagyan ng asukal, ibabad sa maligamgam na tubig at kumain ng ilang piraso sa umaga. Ang pagkain para alagaan ng bato ay hindi tungkol sa dami, kundi sa tamang regulasyon, sa tamang oras at tamang ritmo. Ika-4 na prutas, pomegranate o granada, panlaban sa oxidative stress at nagpapahupa ng pamamaga. Isipin natin ang bato bilang isang makinang dumaan na sa maraming dekada ng operasyon. Kailangan nito ng pag-iingat, hindi bigla ang pagkukumpuni. Ang pomegranate o granada dito sa atin ay isang natural na regalo na madaling mahanap sa mga palengke mula Luzon hanggang Mindanao. Sa pangangalaga ng mga nakatatanda, hindi lang tayo tumitingin sa isang numero. Ang bahagyang mataas na creatinine ay madalas may kasamang panunuyo ng bibig, pabago-bagong pakiramdam ng init at lamig sa likod, bula sa ihi at putol-putol na tulog. Ang granada ay mayaman sa polyphenols, lalo na ang punica lagin, isang malakas na antioxidant. Pinoprotektahan nito ang maliliit na daluyan ng dugo at ang glomerular membrane. Kapag naprotektahan ang mga estrukturang ito, ang pagtagas ng protina sa ihi ay humihinahon at ang bula sa ihi ay unti-unting nababawasan. Ang pagtanda ng bato ay isang proseso ng mabagal at talamak na pamamaga. Ang granada ay nagsisilbing pampahupa sa reaksyong ito na nagpapahintulot sa bato na magsala sa isang mas payapang estado. May isang pasyente ako, si Nanay Elena, 65 taong gulang mula sa Cebu. Disiplinado siya sa pagkain ngunit labis na nag-aalala sa kanyang kalagayan na nagiging sanhi ng kanyang hindi pagkakatulog. Pinayuhan ko siyang kumain ng kalahati ng maliit na granada tuwing tanghali. Pagkatapos ng 3 linggo, sinabi niya, "Dok, hindi man bumata ang bato ko pero ang isip ko, bumata muna." At nang gumaan ang isip ko, gumaan din ang pasanin ng bato ko. Nakita niyang nabawasan ang panunuyo ng kanyang bibig at ang bula sa kanyang ihi. Ang granada ay nakakatulong din na bahagyang paluwagin ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo patungo sa bato. Ngunit tandaan, huwag kumain ng marami. Kalahating maliit na prutas o isang maliit na mangkok ng buto nito ay sapat na. Huwag laging uminom ng juice nito, lalo na sa gabi, dahil maaari itong maging sanhi ng pagiging sensitibo ng pantog. Ika-5 prutas, mansanas tao. Nagpapabawas ng trabahong mag-detox ng bato. Ang mansanas ay isang prutas na napakapamilyar sa atin. Ito ay simple ngunit naglalaman ng malalim na pilosopiya sa pangangalaga ng bato. Ang malusog na bato ay nagsisimula sa malinis na bituka at dugo.
Sa edad na 60 pataas, marami ang natatakot sa tamis ng mansanas, habang ang iba naman ay kumakain nito ng walang limitasyon. Ang pinakamalaking halaga ng mansanas ay nasa pectin, isang uri ng soluble fiber na kumakapit sa mga sobrang dumi at lason sa loob ng bituka at inilalabas ito sa dumi, pinipigilan itong bumalik sa dugo. Kapag mas kaunti ang lason sa dugo, mas magaan ang trabaho ng bato sa pagsasala. Ang mga may mahinang bato ay madalas ding makaranas ng kabag, hirap sa pagdumi, at bigat ng tiyan sa hapon. Ito ay senyales na ang good kidney axis ay wala sa balanse. Ang mansanas ay tumutulong na ayusin ito. Isang kwento ni Tatang Ruben, 50 taong gulang, na taga Davao ngunit naninirahan na sa Maynila. Dati, kumakain siya ng prutas sa gabi. 2 beses siyang gumigising para umihi. Pinayuhan ko siyang ilipat ang pagkain ng kalahating mansanas sa tanghali. Pagkatapos ng 4 na linggo, sinabi niyang mas maginhawa na ang kanyang tiyan at 1 beses na lang siyang gumigising sa gabi. Ang mansanas ay hindi dapat kainin sa gabi o bago matulog. Ang mainam na dami ay kalahati hanggang 1 maliit na mansanas bawat araw. Kainin ito ng sariwa. Kung mahina ang panunaw, maaaring balatan ito o bahagyang iluto para mas madaling matunaw. Ika-6 na prutas, perasle. Nagpapahinahon sa pantog at tumutulong sa mahimbing na pagtulog. Ang peras ay isang prutas na sumasagot sa pilosopiya ng banayad na pangangalaga sa Pilipinas. Madali itong mahanap buong taon. Ang benepisyo nito sa mahinang bato ay hindi sa pagpawi ng uhaw, kundi sa epekto nito sa bladder nerve sleep axis, isang koneksyon na nagiging mas sensitibo habang tayo ay tumatanda. Marami ang nakakaranas na kagigising pa lang ay kailangan ng umihi. Ito ay dahil sa isang iritablo o sensitibong pantog. Ang peras, na may banayad na lamig, katamtamang tamis, at soluble fiber, ay may kakayahang pakalmahin ang lining ng daluyan ng ihi at bawasan ng biglaang pag-urong ng pantog. Kapag ang reaksyong ito ay huminahon, mas nagiging buo ang tulog. At tandaan, ang bato ay tunay na nakakapagpahinga at naghihilom lamang kapag ang katawan ay nasa estado ng malalim at matatag na pagtulog. Dahil sa pektin nito, tinutulungan din ng peras ang bituka na maging malinis na hindi direktang nagpapabawa sa trabaho ng bato. Ang kwento ni Nanay Lita, 65 taong gulang, mula sa Pampanga. Dati, 2 hanggang 3 beses siyang gumigising sa gabi. Pinayuhan ko siyang kumain ng 1 bahagi ng nilutong peras. Hinimay at pinasingawan bandang 4:00 hanggang 5:00 ng hapon at gawing mas magaan at hindi maalat ang hapunan. Pagkatapos ng 3 linggo, sinabi niya, "Mas humimbing ang tulog ko bago pa bumaba ang aking pag-aalala." Minsan 1 beses na lang siyang gumigising. Para sa mga may mahinang bato, 1,004 hanggang kalahating katamtamang laking peras lamang ang kailangan. Ang pinakamainam na oras ay sa maagang hapon, 4 tasaks PM. Huwag itong kainin ng gabi na. Para sa mga may sensitibong tiyan, mas mainam na bahagyang lutuin o pasingawan ito. Ikalawang bahagi, paano pumili ng angkop na prutas at ang daan tungo sa paghilom ng bato. Ngayong natalakay na natin ang 6 na prutas, hindi ninyo kailangang kainin lahat ng sabay-sabay. Ang kailangan ng bato ay hindi ang dami, kundi ang tama, sapat at tuloy-tuloy. Narito ang isang gabay para piliin ang pinakaangkop para sa inyo. 1. Kung may bula sa ihi, bahagyang pagtaas ng creatinine at madalas na pagod. Ang blueberries ang pinakaangkop. Nakatuon ito sa pagprotekta sa mga daluyan ng dugo at pagbabawas ng tago at mabagal na pamamaga. Number 2. Kung nanghihina sa hapon, bahagyang nahihilo, at mabilis maubos ang enerhiya pagkatapos kumain, ang mulberries ang mas bagay. Tumutulong ito sa pagpapalusog ng dugo at pagbibigay ng matatag na enerhiya. 3. Kung nanlalamig ang likod, nananakit ang tuhod, at madalas umihi sa gabi na may kasamang pakiramdam ng giniginaw. Ang itim na ubas ang tamang pagpipilian. Tumutulong ito sa sirkulasyon at nagbibigay ng banayad na init sa katawan. Number kung nakakaramdam ng init sa katawan, tuyo ang bibig sa gabi at madilim ang kulay ng ihi. Ang pomegranate granada ang mas angkop. Malakas itong antioxidant na nagpapahupa sa oxidative stress. Number 5. Kung laging kinakabag, hirap dumumi,
at mas madalas umihi sa gabi kapag kumain ng marami. Ang mansanas ang solusyon. Nakatuon ito sa paglilinis ng bituka upang mabawasan ang trabaho ng bato. Leo, kung madalas umihi sa gabi, mababaw ang tulog at kagigising pa lang ay kailangan ng umihi. Ang peras ang pinaka-prioridad. Direktang pinapakalma nito ang pantog at sistema ng nerbiyos para sa mas mahimbing na tulog. Pagkatapos pumili ng isang prutas na pinakaangkop sa inyo, gawin itong regular sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ang pagpapagaling ng bato sa katandaan ay parang pagdidilig ng isang halamang na tuyo. Hindi kailangan ng biglaang buhos, kundi ng tamang dami, sa tamang oras, araw-araw. Obserbahan ang maliliit ngunit tunay na pagbabago. Mas kaunting paggising sa gabi, mas magaan na pakiramdam sa umaga, mas malinaw na ihi. Ito ang mga senyales na ang inyong bato ay nakakapagpahinga at nabibigyan ng tamang sustansya. Ang pangangalaga sa bato ay hindi isang karera. Ito ay isang mabagal ngunit tiyak na paglalakbay. Kung nakarating kayo hanggang dito, nais kong mag-iwan kayo ng numerong 8 sa comment section. Ito ay para malaman kung natanggap ninyo ang kaalamang ito at nakita itong makabuluhan. At bilang pangwakas, nais kong magtanong, sa 6 na prutas na ating tinalakay, alin ang sa tingin ninyo ay pinakaangkop para sa inyo? Iwan po ang kaukulang numero mula 1 hanggang 6 sa ibaba. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng pag-unawa, pag-asa, o simpleng pakiramdam na may kasama kayo sa inyong pinagdadaanan, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notification bell. Bawat linggo, muli tayong magkikita rito. Naway manatili kayong malusog, payapa at magkaroon ng mahihimbing na tulog sa mga darating na gabi.